Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay atin naman na ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Tuluyan na nga na inatake ng mga kalaban ang monasteryo kung saan nagtatago sila Pedro at Simon. Biglang may tinawagan si Pedro habang si Nathaniel naman ay nag-aalala kung paano nila makikita ang sniper. Wala daw liwanag sa bundok na yun kahit nasinag lang ng buwan. Paano daw nila makikita ang kalaban? Pero kumpiyansa na sinabi ni Pedro na huwag silang mag-alala. Kung kadiliman daw ang bumabalot sa bundok at kagubatan na yun, may isang tao ang nararapat para sa trabahong yun. Isang misteryosong tao nga ang naglalakad sa gitna ng madilim na kagubatan na yun. Hawak-hawak niya ang kanyang tanging sandata na car ambit. Ito ay walang iba kung hindi ang disciple Yohan ng Glory, si Alipid. Nagtataka naman si Nathaniel dahil alam niya na nagtatrabaho si Alipid para sa kalaban. Paano daw mareresolba ang kanilang problema? Paglalabanin daw ba sila ni Pedro? Agad naman na sinabi ni Pedro na minsan, ang sarili mo mismo ang dahilan ng iyong mga problema. Ano daw ang ibig sabihin nito? Pagtataka pa rin ni Nathaniel. Bago pala makarating sa isla sila Pedro ay nag-usap na sila ni G1. Nagtataka si G1 kung magiging maayos lang ba ang lahat? Ayon kay Pedro ay sigurado siya na alam ni Rafael na hindi sila makakapunta sa hospital kaya mahuhulaan nito na pupunta sila kay Nathaniel. At alam din ni Rafael na magkasama sila ni Simon at Thaddeus at tinutulungan sila ni G1 kaya sigurado na hindi lamang isa ang ipapadala niyang disciple. At sa kasalukuyan nilang estado, hindi niya masisigurado kung makakalaban pa sila nang hindi nahihirapan. Kailangan nila ng tulong galing sa labas. Biglang sinabi kaagad ni Kageo na siya ang pupunta. Kinagulat naman ito ni G1. Pero ayon kay Pedro ay hindi pwede. Kailangan daw protektahan ni Kageo si G1 kung sakali man na may mangyaring hindi mag-aanda. Mas pinapalawak na ng Glory ang kanilang surveillance kaysa inaasahan nila. Kung ganoon daw ay sino ang hihinga ng tulong ni Pedro pagtataka ni G1. Sinabi ni Pedro na mayroon silang kilalang tao. Pero ang taong ito ay mas makikinig kay G1 kaysa sa kanya. Ano daw ang ibig sabihin niyang makikinig ito sa kanya? Tanong ni G1. Pero bigla niyang naalala. Agad si G1 na napalingon sa kanyang mga gamit. Tiningnan niya ito ng mabuti. At doon ay naalala niya ang isang bagay. Ang braille. Kinuha niya ito at pinakiramdaman. Ito ang braille na binigay sa kanya ni Alipid. Tinawagan nga ni G1 si Alipid. Gusto daw siyang i-commission ni G1, ang pinakamagaling na assassin sa Europe. Tinanong ni Alipid kung sino ang target. Ito ay kakampi niya, isang disciple ng Glory. Bakit naman daw siya tutulungan ni Alipid? Pero sinabi ni G1 na kahit siya ay naguguluhan din. Pero binilin daw sa kanya na sabihin ito kay Alipid. Ang taong target ng Glory disciple ay walang iba kung hindi si Kim Sun-go. Naalala ni Alipid ang matinding laban nila ni Sun-go sa loob ng gusali ng Diha Group. Hindi mawala sa isip niya ang mga imaheng tumatak sa kanyang utak. Agad na sinabi ni Alipid na gusto niyang klarohin ang lahat ng ito. Gagawin niya ito pero hindi ibig sabihin ay tinutulungan niya si G1. Gagawin niya ito dahil siya mismo ang tatapos kay Kim Sun-go. Sa itaas naman ng bundok kung nasaan nakapwesto ang sniper na si Disciple Mateo, ay tila masaya siyang ginagawang walking target sila Pedro. Napahanga siya sa talino ng isang bata na kasama ni Nathaniel. Hindi daw nila akalain na may tauhan daw si Nathaniel na ganito kagaling. Nalaman daw kaagad nito na ginagamit niya ang ilaw ng kandila para malaman ang kanilang lokasyon. Mayroon daw itong matalas na pandama at magaling sa pag-isip at pagsegowa ng mga desisyon. Sa tingin niya ay magkikita daw talaga sila nito. Pero, ngayon, ay na-adjust na niya ang kanyang scope at sisiguraduhin niya hindi na siya magmimintis. Habang pinupunterya ni Mateo ang target ay biglang may nagsalita sa likod ni Mateo at tinanong siya kung hindi daw ba siya pinagsabihan ni Rafael. Kinagulat ito ni Mateo. Paano? Paano daw niya nalaman ang kanyang lokasyon? Paglingon niya ay tila kumalma siya dahil nakita niya na si Alipid pala ito. Tinanong niya kung paano daw nalaman nito ang kanyang lokasyon. Sinabi ni Alipid na sinundan niya ang tunog ng baril. Pero bakit naman daw tila masama ang modo niya? Tanong ni Mateo. Pumunta daw ba siya dito para tumulong? Kung ganoon ay nasa maling lugar daw siya. Pumunta daw siya sa kabilang parte ng bundok. Mag-ingat daw siya dahil madilim at baka mawala nito ang kanyang sapatos.
Pero sa isip ni Mateo ay nagtataka pa rin siya kung bakit pumunta si Alipid dito. Bakit daw siya pupunta dito kung aalis lang naman kaagad? Bumalik na sa pag-asinta si Mateo pero tila nalito siya nang nawala na binata na tauhan ni Nathaniel. Kasalanan daw ito ni Alipid dahil ginulo niya ang kanyang ginagawa. Biglang tinawagan ni Alipid si Raphael. Sinagot naman kaagad ito ni Raphael. Matagal-tagal daw silang hindi na nagkikita. Sinabi ni Alipid na tumawag siya dahil may gusto siyang ipaalam sa kanya. Natutuwa daw si Raphael dahil di niya akalain na unang tatawag sa kanya si Alipid. Pero sinabi ni Alipid na maghanda na ito ng death certificate. Dahil ngayong araw ay mamamatay si Mateo. Kitang-kita sa mata ni Alipid ang galit at puot habang sinasabi ito. Balik naman sa kwarto kung nasaan sila ni Nathaniel, ay agad naman na sinindihan ni Pedro muli ang kandila. Tinanong siya ni Nathaniel kung hindi daw ba delikado ito, baka makita sila, pero sinabi ni Pedro na sa tingin niya ay maaari na silang lumabas. Tila dumating na ang kanilang kaibigan. Sa isip ni Nathaniel ay kakaiba talaga si Pedro. Sino ang mag-aakala na magagamit niya ang kanyang diskarte katulad sa mga sitwasyon na ito? Gumawa daw siya ng isang dummy at sinindihan ang kandila. Dahil dito nalaman nila na hindi na nagpapaputok ang kalaban. Walang ano-ano'y nakaramdam sila ng paparating na kalaban sa hindi kalayuan. Sinabi ni Nathaniel na mukhang may dumating na bisita na mas maaga kesa sa inaasahan nila. Sinabi ni Pedro na kung ganoon ay mas bilisan nila. Agad na nga na lumabas si Nathaniel at daladala nito si Thaddeus sa kanyang likod. Sa isip niya, ay kailangan niyang bilisan at makarating sa lokasyon na yon. Kailangan niyang makatakas bago pa man makarating ang mga kalaban. Pero nanlaki ang mga mata niya nang biglang may narinig siya na tinawag ang kanyang pangalan. Matagal daw silang hindi nagkita. Walang iba kung hindi si Judas. Nasa likod niya lang pala ito. Sinabi ni Judas na namiss daw niya ang kanyang ate. Hindi makapaniwala si Nathaniel na ang disciple na tumutugis sa kanila ay si disciple Judas nang dati ay honor at ngayon ay glory. Sinabi ni Nathaniel na akala niya ay hindi na silang muli magkikita ni Judas. Pero ang kanilang pangit na ugnayan at relasyon ay tila ba masyadong magkadikit? Ano daw na masamang ugnayan? Kahit kailanman daw ay hindi inisip ni Judas na masama o pangit ang kanilang ugnayan. Nalulungkot daw siya ngayong nalaman na ganito pala ang iniisip ni Nathaniel. Hindi naman sila ganoon kalapit sa isa't isa para pag-usapan ang nakaraan sa adpa ni Nathaniel. Walang problema sa ad ni Judas dahil hindi naman ito ang pakay niya. Nasaan daw si Pedro? Anong Pedro sa ad ni Nathaniel? Hindi daw niya nakita si Pedro dito. Pero sinabi ni Judas na pumunta siya dito na alam na ang lahat. Iginiit ni Nathaniel na wala siyang alam. Matagal na niyang pinutol ang kanyang ugnayan sa labas na mundo. Sinabi ni Judas na ayaw na niyang makipag-usap. Naiintindihan niya. Kung ganoon, kung gagawin niya ang bagay na ito, magpapakita kaya siya. Biglang binunot ni Judas ang kanyang sandata. At walang pag-aalinlangan na inatake si Nathaniel. Inaasahan niya na kapag ginawa niya ito ay magpapakita si Pedro. Pero biglang napatigil si Judas dahil may taong pumihil sa kanyang kamay. Agad na napatingin si Judas kung sino ang taong ito. Inaasahan niya na ito ay si Pedro. Pero hindi. Isang binata na nakabihis na monk ang hamarang sa kanya. Napansin ni Judas na ito ay bata pa. Tauhan daw kaya ito ni Nathaniel? Nararamdam niya na kakaiba ang batang ito kahit sa isang tingin pa lang. Sino daw siya? Ang honor daw ba ay may ganitong tinatagong talento? Tinanong ni Judas si Nathaniel kung patuloy daw ba niyang kinukupkop ang mga basurang ito. Tinanong siya ni Judas kung sino siya. Kailangan daw niyang batiin ang kanyang mga senior kapag nakikita niya ito. Ipakita daw niya ang kanyang mukha. Pero sa isip ni Pedro, iba si Judas kumpara sa mga disciple na nakaharap niya. Kilala daw niya at alam ang mukha ni Pedro noong kabataan niya. Kailangan niyang itago ang mukha niya kahit anong mangyari. Sinabi ni Pedro na may pag-alang kay Nathaniel na mauna na daw ito at siya na ang bahala. Sinabi ni Judas sa kanya na sa tingin niya ay oras na para bitawan ang kanyang kamay. Pero hindi ito ginawa ni Pedro. Kung ganoon, isa daw sa kanila ang mamamatay. Ito ang saad ni Judas. Balik naman sa bundok kung nasaan si Alipid at Mateo. Galit na pinaalala ni Alipid sa kanila na ilang beses na niyang sinabi na walang gagalaw sa binatang si Kim Sun-gu maliban sa kanya. Tila inasar naman siya ni Mateo. Alam daw niya na nakipaglaban si Alipid kay Pedro,
Pero tila dismayado ito dahil hindi man lang nito nadala pabalik ang ulo ni Pedro. Nasaktan daw ba ang kanyang ego? Hindi daw ito nakakagandang lalaki. Sinabi ni Alipid na hindi daw niya nakalaban si Pedro at tanging ang babaeng bulag at si Sungo lang ang nakaharap niya. Pero inasar pa rin siya ni Mateo at sinabihan na ayos lang ito at di kailangang ikahiya, may mga mission daw talaga na minsan ay hindi napagtatagumpayan. Sinabi ni Alipid sa kanya na hindi na niya ito kailangang malaman. Ito na ang huling babala niya. Itigil na niya ito. Ano naman daw ang gagawin niya kung hindi siya titigil pang aasar ulit ni Mateo? Patuloy siyang inaasar ni Mateo na parang bata at sinasadya niya ito. Naaasar na daw ba siya? Bigla siyang sinipa ni Alipid nang walang babala. Napakabilis ng pangyayari, biglang napa-atras si Mateo sa ginawa ni Alipid sa kanya. Sa isip ni Mateo ay masama ito. Masyadong masama, napakadilim daw ng gubat. Wala siyang makita na kung anuman. Pero isa lang ang sigurado siya. Nakikita siya ni Alipid. Nakikita siya nito ng klaro. Biglang nagsalita si Alipid. Kahit pa daw tinatawag o kilala pa si Mateo na Der Freischuss, sa gubat na ito, isa lamang siyang walang kwenta na humahawak ng baril. Sinabi ni Mateo sa kanya na sana daw ay galingan naman ni Alipid sa kanyang mga biro. Alam niya kung ano ang echolocation. Ginagawa niya ang pag-scan sa mga bagay na parabang nakikita niya lang ito. Pero ano daw ang magagawa ni Alipid kung gagawin niya ito? Napakabilis na gumalaw si Mateo. Kahit si Alipid ay nagulat. Nagawa daw na ma-counter ni Mateo ang kahinaan ng echolocation. Sa mga lugar na masyadong bukas, ang vibrations ay hindi masyadong maliwanag para sa kanya. Sa isip ni Mateo, sino man sa kanila ay hindi nakikita ang isa't isa sa sitwasyon na ito. Pero kapag nakita niya lang ng isang beses si Alipid, ay bubutasan niya ito gamit ang kanyang bala. Pero laking gulat ni Mateo nang biglang nasa likod na niya si Alipid. Paano daw niya ito nahanap? Nakaiwas pa rin si Mateo pero muntik na siya doon. Hindi daw ito maaari. Bulag nga ba si Alipid? Ito ang pagdududa ni Mateo. Mabilis pa rin siyang tumatakas para hindi abutan ni Alipid. Biglang sinabi ni Alipid sa kanya na kung sino man ang nakadepende lamang sa paningin, ay nalilimitahan lamang ang potential nito. Agad na nataman si Mateo ng tuhod ni Alipid. Sinabi ni Alipid sa kanya na dahil sa dahilan na ito, ay hindi daw siya matatalo. Pero bago pa man natapos ang kanyang salita, ay nabaril na siya ni Mateo at muntik nang matamaan. Sinabi ni Mateo sa kanya na konti na lang daw at tapos na sana ang laban. Nagtataka si Alipid paano daw siya nabaril ni Mateo. Napakatuso pala ni Mateo sa pakikipaglaban. Gumamit siya ng night scope. Kaya pala umatras si Mateo papunta malapit sa bangin. Ito pala ay para pulutin ang night scope na nakakabit sa kanyang sniper. Sinabi Mateo na paumanhin pero lalagyan pa niya ng butas ang katawan ni Alipid. Makakaramdam daw siya ng kurot dahil dito. Pinaulanan nga ng bala ni Mateo si Alipid at nadadaplisan niya ito. Mabilis na tumakbo at nagtago si Alipid. Sa isip niya ay alam niya na magaling si Mateo sa baril. Pero nakakamangha ang abilidad nito sa pagbaril. Binalaan siya ni Mateo na mag-ingat. Dahil sa susunod na makita niya ito, sisiguraduhin niya na katapusan na niya. Kung susuko daw si Alipid ay kakalimutan niya ang ginawa nito at babarilin niya lang ng 2 beses imbes na 7. Nagsalita ulit si Alipid. Uulitin niya ang kanyang sinabi. Dahil masyado daw nakadepende si Mateo sa kanyang paningin, hindi daw siya matatalo nito. Sinagot naman siya ni Mateo na kapag natalo daw si Alipid ay siguradong masasaktan nito ang kanyang ego. Pero ayon kay Alipid ay mukhang hindi yata naiintindihan ni Mateo. Pero huwag daw siyang mag-aalala. Dahil ipapaalam niya at malalaman din ni Mateo kung gaano kawalang kwenta ang kanyang night scope. Ano kaya ang kahihinatnan ng laban ng 2 disciple na ito at ano na kaya ang nangyari sa gitna nila Pedro at Judas? Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!